Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga listeners dito sa Pinoy Creepy Tales Channel at sa mga admin lalong-lalo na po sa ating narrator na si Boss Giancarlo na walang sawang nagbabahagi ng mga kwentong katatakutan para sa ating lahat. Lagi po akong nakaantabay sa mga ibinabahagi ninyo mga kwento sa inyong channel. Kaya naman naisipan ko na rin na magbahagi ng aking personal na karanasan. Ito ay tungkol sa kwentong aswang na nangyari sa lugar namin sa probinsya sa Visayas. Taong 2012, bakasyon namin noon kaya walang pasok sa eskwela nang mangyari itong aming karanasan. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Waning. Halos iyan din kasi ang tawag sa akin ng mga kakilala ko. Dahil nga sa walang pasok ng mga panahong ito, ay napagkasunduan namin ni Timoy na manghuli kami ng gagamba sa bundok. Kuya, hindi ka ba sasama sa amin ni Timoy? Tanong ko kay Kuya Makoy habang inilalagay ko sa aking bulsa ang kahon na paglalagyan ko ng gagamba. Napagkasunduan kasi namin ni Timoy no na manguha kami ng gagamba sa gubat para ito'y aming ibenta. Wala kasi kaming pera kaya naisipan na lang naming pagkakitaan ang mga gagamba. Hindi na lang muna siguro. Mag-iingat na lang kayo ron sa gubat, Waning ha. Huwag kayong masyadong pumasok sa loob dahil baka may babangis na hayop kayo makita dun. Sabi naman ni Kuya Makoy sa akin. Tinanguan ko na lamang si Kuya nun at kinuha ko na ang flashlight na gagamitin namin patungo sa gubat. Nagpaalam na ako kay Kuya nun na aalis na. Habang naglalakad ako sa daan patungo sa bahay nila ni Timoy, ay nararamdaman kong parang may nakatingin sa akin. Inilibot ko noon ang aking paningin sa madilim na paligid, ngunit wala naman akong nakita. Hindi ko malaman nun pero bigla akong kinabahan. Kinutuban din ako ng masama. Ako yung tipo ng tao na hindi madaling matakot pero nung oras na yun ay kinabahan ako. Medyo malapit na rin ako sa bahay nila Timoy nun kaya nabawasan ng kaunti ang kabang nararamdaman ko. Timing din na lumabas si Timoy sa kanilang bahay. Tinanong ko siya nun kung handa na ba siya sa lakad namin at ang sabi niya, kanina pa raw niya ako inaabangan na dumaan sa kanilang bahay. Inaya ko na si Timoy nun na simulan na namin ang paglalakad patungo sa gubat. Itinutok namin ang dala naming flashlight sa daan. Habang naglalakad kami patungo sa gubat, ay nararamdaman ko na naman ulit na parang may tumitingin sa akin. Hindi ko ipinahalata kay Timoy nun ang napansin ko at baka kasi matakot siya. Mas lalo pa akong kinabahan nang makarinig ako ng kaluskos sa may talahiban. Huminto ako nun sa paglalakad at inilawan ito kung saan ko naririnig ang naturang kaluskos. Tinanong ako ni Timoy nun kung ano ba raw ang iniilawan ko sa talahiban, kaya sinabi ko na lamang sa kanya na baka may makita akong gagamba sa talahiban pero ang totoo nun, ayaw ko lang sabihin sa kanya ang napansin ko dahil baka mamaya ay hindi kami matuloy sa aming plano. Matatakotin po kasi ang kaibigan ko na si Timoy. Tinignan ko ulit ang talahiban nun ngunit wala naman akong napansing kakaiba. Tahimik na rin ang buong paligid. Nang tingnan ko si Timoy ay abala na ito sa paghahanap ng gagamba sa isang sanga ng puno na medyo mababaw lamang. Maya-maya pa ay napayakap ako sa aking sarili dahil biglang umihip ang malakas na hangin.
Nanunuot sa aking kalamnan ang lamig na hatid ng hangin nito. Lumapit ako kay Timoy noon upang maibsan ang kaba sa aking dibdib. Humarap naman sa akin si Timoy noon at tinanong niya ako kung ayos lang ba raw ako. Nakakunot pa nga ang kanyang noo habang nagtatanong sa akin. Sinabi rin niya sa akin na kung gusto ko na raw umuwi ay hindi na lang daw kami tutuloy sa paghahanap ng mga gagamba. Ayaw ko naman noon na baka madismaya sa akin ang kaibigan ko kaya iniba ko na lamang ang topic. Tinanong ko na lang siya noon kung may nahuli na ba siyang gagamba. Kinuha naman niya ang kanyang kahon at ipinakita sa akin ang 2 gagamba na nakuha niya. Medyo nainggit din ako kay Timoy noon dahil nakahuli na siya ng gagamba. Samantalang ako ay wala pang nahuhuli kahit isa kaya inaya ko siya noon na pasukin na namin ang gubat sa pagnanais na makahuli ng maraming gagamba. Nauna na naglakad si Timoy sa akin papasok sa loob ng gubat. Hindi naman gaano kalayo ang distansya namin ni Timoy sa isa't isa. Tanging ang ilaw lang noon ng aming flashlight ang nagbibigay liwanag sa paligid. Lumapit ako noon sa sanga ng puno at hinawi ko ang dahon. Laking tuwa ko nga noon nang makita ko ang 2 gagamba. Mabilis kong kinuha ang kahon at isililo doon ang gagambang nahuli ko. Mas lalo pa akong natuwa nang makahuli na naman ako ng isa. Dahil sa sobrang tuwa ko noon ay nagtatatalon pa ako palapit kay Timoy at ipinakita sa kanya ang 3 gagamba. Nginitian lang ako ni Timoy noon at ipinagpatuloy na niya ang paghahanap ng mga huhulihin niya. Pinagmamasdan ko lang si Timoy noon nang mahagip ng 2 mata ko ang isang itim na pusa sa ibabaw ng puno. Dahil sa pagkagulat ko ay nabitawan ko ang dala kong flashlight. Napalingon naman sa akin si Timoy noon at tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Mabilis kong kinuha ang flashlight sa damuhan at inilawan ko ang sanga ng puno kung saan ko nakita ang itim na pusa ngunit wala na ito roon. Kumabog na naman noon ng malakas ang aking dibdib dahil sa nangyari. Tinanong na naman ulit ako ni Timoy kung ano ang nangyari kaya sinabi ko sa kanya ang itim na pusa at pati roon sa talahiban ay sinabi ko na rin sa kanya. Itinutok naman ni Timoy ang kanyang flashlight sa sanga ng puno at hinanap ang malaking itim na pusa ngunit hindi na namin ito nakita. Dahil sa nangyari ay napagdesisyonan na lang namin ni Timoy na umuwi na lang kami. Habang nag-uusap kaming dalawa ay may narinig akong ingay na nanggagaling sa aking likuran. Itinutok naman ni Timoy noon ang kanyang flashlight sa aking likuran at nakita kong halos lumuwa na ang kanyang mga mata na para bang nakakita ito ng hindi ka nais-nais. Hindi ko alam noon kung ano ang nasa aking likuran. Ayaw ko naman lumingon dahil natatakot ako na baka ano pa ang makita ko sa aking paglingon. Parang gusto nang sumabog ng dibdib ko noon sa lakas ng kabog. Hindi ko na malaya na nakatulala na pala ako. Doon lang ako natauhan ng sigawan ako ni Timoy. "Tol, takbo na! Bilisan mo!" Sigaw sa akin ni Timoy noon sabay karipas ng takbo papasok sa kaloob-looban ng gubat. Natataranta naman ako sa pagsigaw niya kaya tumakbo na rin ako papasok sa gubat. Paglingon ko sa aking likuran ay nakita ko ang isang nilalang na nakasunod sa akin. Mas binilisan ko pa ang pagtakbo sa takot na baka maabutan ako ng aswang. Alam ko noon na aswang yung humabol sa amin dahil sa kakaibang anyo nito. Hindi ko ininda nun ang mga matutulis na bato at sanga ng puno na tumutusok sa iba't ibang parte ng aking katawan. Patuloy lang ako sa pagtakbo nung marinig ko ang sigaw ni Timoy. Nagmamadali akong tumakbo sa kinaroroonan nito. Halos hindi ko na maaninag ang aking tinatakbuhan dahil sa mga sanga ng puno na nakaharang sa aking harapan. Sumisigaw ako nun habang sinasambit ang pangalan ni Timoy. Hinahanap ko kasi siya nun dahil nagkahiwalay kami. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Timoy sa likod ng malaking puno.
Mabilis akong naglakad patungo roon at nakita kong bumaon sa kanyang kanang paang matulis na sanga ng kahoy. Nakita kong namimilipit si Timoy sa sobrang sakit. Dahil sa pag-aalala ko ay mabilis ko siyang nilapitan at pilit na tinanggal ang kahoy na nakabaon sa kanyang paa. Umiiyak na si Timoy nun habang sinasabi sa akin na hindi na raw niya kaya. Pinapaalis na rin niya ako dahil baka raw maabutan ako ng aswang pero hindi ko siya pinakinggan. Umiiyak na rin ako habang pilit na binubunot ang sanga ng kahoy. Palagi niya sinasabi sa akin nun na umalis na ako pero patuloy lamang ako sa aking ginagawa. Nang matanggal ko na ang kahoy ay mabilis ko siyang tinulungan upang makatayo. Nagmamadali akong kunin ang aking flashlight at inilawan ko ang daan. Kahit nahihirapan na ako sa aming sitwasyon ay tinapangan ko ang aking sarili para pareho kaming makaligtas ni Timoy at ayaw ko naman na mapahamak siya. Ilang beses din kaming natumba sa damuhan dahil nga hindi makalakad ng maayos Timoy dahil sa sugat sa kanyang paa. Palagi niya sinasabi sa akin noon na iwanan ko na lamang daw siya, pero palagi kong sinasabi sa kanya na hindi ko yon gagawin kahit na anuman ang mangyari. Magkasama kaming pumasok sa gubat kaya dapat lang na magkasama rin kaming makaligtas. Mas lalo pa naming binilisan ang aming mga hakbang nang marinig ko ang mga sanga ng puno na parang niyuyugyug. Nagpapahiwatig na malapit na sa amin ang aswang. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko noon na para bang gusto na nitong sumabog sa lakas ng kabog. Pareho na rin kami noon ni Timoy na hinihingal at naliligo na rin kami sa aming sariling mga pawis. Nang medyo malapit na kaming makalabas ay nagsisisigaw na ako noon ng tulong. Kahit napapaos na ang aking boses ay hindi pa rin ako tumitigil sa kakasigaw. Nakita kong nahihirapan na talaga si Timoy na makalakad dahil patuloy na dumadaloy ang dugo galing sa kanyang sugat. Sinabihan ko siya noon na magpakatatag dahil nga kailangan pa kami ng aming pamilya. Hindi pwedeng may mamatay man ni isa sa amin. Mas lalo kaming nahintakutan ng marinig namin ang pag-alulong ng aswang na malapit na sa amin. Sumigaw ulit ako noon ng tulong hanggang sa may makita akong mga tao na may dalang mga sulo sa unahan. Nabuhayan kami ng loob noon dahil may makakatulong na sa amin. Nang marinig nila ang sigaw ko ay nagtakbuhan sila papalapit sa amin. Hindi ko na mapigilan noon ang aking sarili na mapaiyak dahil sa nagalo-halong emosyon, saya, kaba at takot. Pati si Timoy ay umiiyak na rin dahil sa saya na makakaligtas na kami sa mga kamay ng aswang. Nagmamadali naman silang lumapit sa amin at tinulungan kami. Laking pasasalamat ko na kasama pala nila si Kuya Makoy. Tinanong ako noon ni Kuya kung ano ang nangyari kaya ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. Ang ibang mga kasama ni Kuya na may mga dalang sulo at itak ay pumasok sila sa loob ng gubat at hinanap nila ang aswang. Inalalayan kami noon ni Kuya na makalabas ng tuluyan sa kagubatan. Hindi kami iniwan ni Kuya noon hanggang sa marating na nga namin ng patag kung saan ay abot tanaw na namin ang ilaw na nanggagaling sa loob ng aming bahay. Paika-ika kaming naglalakad habang sinusuportahan naman namin ni Kuya si Timoy sa paglalakad para hindi ito matumba. Dahil sa ingay namin at sa ingay ng mga kapitbahay namin sa loob ng gubat, ay nakita kong nagsilabasan ang iba pa naming mga kapitbahay at tumakbo papalapit sa amin. Nakita ko si nanay noon at ang mga magulang ni Timoy na mabilis sa tumatakbo papalapit sa amin. Mababakas ko sa kanilang mga mukha ang sobrang pag-aalala. Tinulungan naman ng mga kalalakihan si Timoy at binuhat nila ito dahil nga nahihirapan na itong maglakad. Niyakap naman ako ni nanay ng sobrang higpit. Maya-maya pa ay bigla na lamang umiyak si nanay sa kadahilanang nag-aalala raw siya sa akin. Si Kuya na rin noon na nagkwento kay nanay sa buong pangyayari. Napahinto na lang kami noon sa paglalakad nang makita naming bumalik na ang iba pa naming mga kapitbahay galing sa gubat.
At sinabi nila sa amin na nakita raw nila ang aswang pero mabilis daw itong tumakbo sa kaloob-looban ng gubat kaya hindi na lang daw nila ito sinundan dahil sa lubhang delikado. Pagkatapos silang sabihin sa amin yun, ay ipinagpatuloy na lang namin ang aming paglalakad pa uwi. Sinuwerta lang talaga kami dalawa ni Timoy at hindi kami pinabayaan ng ating poong may likha. Inihatid kami ng mga kalalakihan sa bahay namin at ligtas na nakauwi. Sinabihan kami na huwag na raw kami ulit pupunta roon sa gawing gubat na yun. Ilang linggo rin ang lumipas bago gumaling ang aking mga sugat at si Timoy naman sa awa ng Diyos ay nakakalakad na rin siya kahit papaano. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat from Waning of Visayas. At iyon lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po tayo palagi. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales channel. Kamusta po kayong lahat? Dalangin ko na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, lalong-lalo na ngayon dahil patuloy pa rin ang pandemya at kakadaan lang ng mga mapaminsalang bagyo dito sa ating bansa. Palagi po sana nating ingatan ang ating mga sarili. Bago ko po simulan ang aking kwento at karanasan, babatiin ko po muna ng magandang araw ang ating narrator na si Boss Giancarlo na patuloy at walang sawa sa pagbabahagi ng mga kwentong katatakutan para sa ating lahat. Ang kwentong ito ay totoong nangyari sa akin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Junior mula sa Mindanao. Nangyari ang kwentong ito taong 2014 sa kabilang baryo namin. Kasalukuyan akong naglalakad nun patungo sa bahay ng aking kaibigan. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Jimwell. Pagkarating ko sa kanila ay agad akong kumatok sa kanilang pintuan. Ilang minuto rin akong naghintay nun sa labas ng kanilang bahay bago ako pinagbuksan. Nakita kong lumabas ang mama ni Jimwell sa kanilang bahay. Tinanong ko si Aling Marta noon kung nasaan ang anak niya at ang sabi niya ay nag-iigib pa raw ito ng tubig sa batis. Nakipagkwentuhan na lamang ako kay Aling Marta noon habang hinihintay ang kaibigan ko na makauwi na si Jimwell. Hindi nagtagal ay dumating na rin ito noon. Bit-bit nito ang 2 container. Ngumiti sa akin si Jimwell nang makita niya ako kaya naman nginitian ko rin siya pabalik. Lumapit ako kay Jimwell noon at kinausap ko siya ng masinsinan tungkol sa pagdayo namin sa kabilang baryo dahil may magaganap na sayawan doon. Hindi naman ako nadismaya dahil pumayag naman siya na makipagsayawan kami roon mamayang gabi. Sinabihan ko siya noon na dadaanan ko na lang siya mamayang gabi sa kanilang bahay. Nagpaalam na rin kami noon sa mga magulang namin na dadayo kami sa kabilang baryo. Mabilis lumipas ang oras at dumating na nga ang pinakahihintay namin ni Jimwell, ang oras ng aming pag-alis. Ginamit namin noon ang motor ng papa ni Jimwell dahil medyo may kalayuan rin kasi sa lugar namin ang kabilang baryo. Habang nasa daan kami ay nagkukwentuhan lang kami ni Jimwell. Inabot din kami ng kalahating oras sa biyahe bago kami nakarating dahil sa lubak-lubak na daan na hindi namin pwedeng bilisan ang pagpapatakbo ng motor. Pagkarating namin sa sentro ng kabilang baryo ay rinig na namin ang matamis na musika. Ipinarada muna namin ni Jimwell ang motor sa tabi ng iba pang mga motor at pagkatapos ay dumiretso na kami sa entrada. Nagbayad muna kami ng entrance fee at pumasok na rin sa loob pagkatapos. Gaya ng inaasahan namin ay may maraming mga kababaihan na ang sumasayaw sa gitna. At dahil sweet music naman,
Siyempre, may partner din silang mga kalalakihan. May nakikita rin kami na halos maghalikan na sa gitna sa sobrang lapit ng kanilang mga mukha. May iba rin na hindi gaanong kalapit ang kanilang distansya. Nagmamasid lang muna kami ni Jimwell noon bago namin napagpasyahang makipagsayaw sa mga babae. Abala ko sa panonood noon sa mga sumasayaw nang bigla akong kalabitin ni Jimwell at itinuro niya ang isang babae sa medyo madilim na parte. Napatulala ako noon habang tinititigan ang babae dahil napakaganda nito. Agad naman akong hinila ni Jimwell noon papalapit sa babae na nakasuot ng kulay puting bestida na bumagay sa kanyang malaanghel na mukha. Kung iyong pakatititigan ay parang isa itong anghel na bumaba sa lupa. Pagkalapit namin ay nagpakilala agad si Jimwell sa babae. Pati ako ay nagpakilala na rin sa kanya. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Angela. Napag-alaman namin na laking Maynila si Angela at nagbabakasyon lamang siya sa kanyang lola rito sa aming probinsya. Mahahalata ko nun na tinamaan agad si Jimwell sa babae dahil hindi naman maipagkakaila na maganda naman talaga ito at sweet pa. Mahinhin din ang kilos. Binibining binibini kumbaga. Para bang hindi makabasag pinggan. Nagkukentuhan lang kami nun tatlo nang ayain ni Jimwell si Angela na makipagsayaw sa kanya. Pumayag din naman si Angela na makipagsayaw kay Jimwell, kaya ang resulta, naiwan akong mag-isa sa pwesto namin. Natatawa na lang ako sa kanilang dalawa habang patuloy silang pinapanood sa gitna dahil hindi naman pala marunong sumayaw ng sweet music ang dalawa. Patingin-tingin pa sila nun sa kanilang tabi at tiningnan kung paano sumayaw. Nakangiti lang ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Masaya lang ako dahil nakatagpo na rin si Jimwell ng babaeng mamahalin niya kung sakaling magkatuluyan nga silang dalawa. Ibinaling ko na lang ang aking paningin noon sa entrada ng gate at nakita ko ang isang babae na kararating lang na hindi naman ganoon katangkaran pero maganda naman. Bumagay ang kanyang suot na whole dress sa kanyang balingkinita na katawan. May maamo rin itong mukha at medyo mahinhin din base na rin sa kilos nito. Mabilis akong tumayo at nilapitan ko ang babae. Medyo nahiya pa nga ako nung hinitian niya ako. Inaya ko siya sa pwesto namin ni Jimwell at doon muna kami nag-usap at nagkwentuhan. Madali lang kaming nagkapalagayan ng loob ng babae. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Angelica. Habang nagkukwentuhan kami ni Angelica ay dumating na sina Jimwell at Angela na magkahawak kamay pa. Ipinakilala ko muna sa kanila si Angelica at pagkatapos ay inaya na rin kami nilang sumayaw sa gitna. Nung una ay tumanggi si Angelica dahil hindi raw siya marunong sumayaw. Pero di kalaunan ay napapayag ko rin naman siya. Sinabi ko sa kanya na madali lang naman ang sayaw at hindi siya gaanong mahihirapan. Pagdating namin sa gitna ay kinuha ko ang mga kamay ni Angelica at ipinatong ko ito sa aking balikat habang nakahawak naman ang aking mga kamay sa kanyang baywang. Nag-uusap kaming dalawa noon ni Angelica tungkol sa buhay namin pero dahil medyo may kalakasan ng musika, kailangan naming ilapit sa isa't isa ang aming mukha upang marinig niya ang sinasabi ko. Naaamoy ko pa nga noon sa kanyang liig ang halimuyak ng kanyang pabango. Sa totoo lang, gusto ko talaga siyang halikan nung sandaling iyon pero dahil may respeto naman ako sa mga babae kaya hindi ko na lang itinuloy ang balak ko. Marami akong bagay na nalaman tungkol kay Angelica. Gaya na lang nang nalaman ko na tanging lola na lang pala niya ang nag-aalaga sa kanya dahil iniwan siya ng kanyang mga magulang nung bata pa lamang ito. Broken family pala sila. Ang kanyang mama ay nag-asawa ng iba
Pati ang kanyang papa ay may iba na ring kinakasama. Medyo nakaramdam din ako ng awa nun kay Angelica dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Alauna na rin siguro yun nang napagkasunduan namin na uuwi na kami at magkikita na lang ulit kinabukasan dahil 2 araw pa naman bago matapos ang sayawan. Gusto ko pa sanang ihatid pa uwi nun si Angelica pero wala naman akong motor kaya sinabihan ko na lang siya na mag-iingat sa pag-uwi. May kasabayan din daw siya pag-uwi kaya medyo napanatag na rin ang loob ko. Si Angela naman ay pinasabay na namin dahil magkakasya pa naman kung 2 kaming sasakay sa likod. Inihatid namin si Angela nun patungo sa kanila. Gusto pa sana naming i-door to door siya pero sinabihan niya kami nun na sa iskinita na lang daw siya bababa dahil baka raw pagalitan siya ng kanyang lola kung makita siyang may kasamang lalaki. Ayaw naman namin nun na ganun nga ang mangyari kaya hindi na lang namin siya idiniretso sa kanilang bahay. Sinabihan din siya nun ni Jemuel na magkita ulit kinabukasan sa sayawan. Pagkatapos silang mag-usap ay nagpaalam na kami at bumiyahe na pauwi. Habang binabaybay namin ang daan pauwi ay napansin ko na may sumasabay sa amin sa kakahuyan. Medyo maliwanag din naman ang paligid nun dahil sa liwanag na nagmumula sa buwan. Kinalabit ko si Jemuel noon at sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Noong una ay hindi siya naniniwala sa akin dahil baka namamalikmata lamang daw ako. Pero nung siya na mismo ang makapansin at nakakita ay naniniwala na siya na totoo nga ang sinasabi ko. Medyo tago kasi noon ang lugar nila Angela at wala ring gaanong bahay na makikita. Dahil sa takot namin noon sa nilalang na tumatalon-talon pa sa mga sanga ng puno, ay pinaharurot na ni Jemuel ang kanyang motor. Halos paliparinan niya noon ang motor dahil sa sobrang bilis. Nakikita pa rin kasi namin na sinusundan pa rin kami ng nilalang. Pagdating namin sa lubak-lubak na daan ay doon na binagala ni Jemuel ang pagmamaneho dahil baka madisgrasya pa kami kung bibilisan namin. Maya-maya pa ay may biglang umatake sa amin ni Jemuel. Natumba ang motor namin at naramdaman ko na lang ang matulis na bagay na tumusok sa aking hita. Dahil sa bilis ng pangyayari, natagpuan na lang namin ni Jemuel ang aming sarili na parehong nakahiga sa gilid ng daan katabi ng motor. Namimilipit ako sa sakit nun habang pilit na tinatanggal ang matulis na bato na bumaon sa aking hita. Nakita ko naman nun si Jemuel na hindi gaanong nasugatan dahil doon siya bumagsak sa mayayabong na damuhan. Hinanap namin nun sa paligid ang umatake sa amin ngunit hindi namin ito makita. Tatayo na sana ako nun nang biglang may sumunggab sa akin mula sa aking likuran. Nagsisisigaw ako nun ng tulong. Ramdam ko ang sakit nang bumaon sa aking braso ang matulis na kuko ng isang nakakatakot at napakapangit na nilalang. Sobrang laki niya at malakas. Mas lalo pa akong sumigaw at hindi ko na mapigilan ang sarili kong mapaiyak ng kagatin nito ang aking balikat. Halos hindi na ako makaimik nun dahil sa nangyari sa akin. Nakita ko naman nun na may kinuha si Jemuel sa U-box ng kanyang motor. Nakita ko ang kutsilyo na kinuha niya roon. Mabilis siyang lumapit sa amin at iniumang ito sa naturang nilalang. Hindi kasi siya nito napansin nun dahil nakatalikod ito sa kanya. Ako lang ang nakapansin dahil nakahiga na ako sa damuhan habang nakapaibabaw sa akin ang naturang nilalang. Nabatid ko sa sarili kong isang aswang. Nakakasulasok din ang amoy nito na talagang nanunuot sa aking ilong at ang kanyang balat ay sobrang dulas na animo ay naligo ng langis na kulay itim. Dahil sa tinamong sugat ng aswang ay mabilis itong tumakbo sa kakahuyan hanggang sa hindi na namin ito makita. Tinulungan ako ni Jemuel na makatayo. Ramdam ko rin noon na namamanhid na ang aking balikat dahil sa sugat. Marami na ring dugo ang nagkalat sa aking damit.
Inalalayan ako ni Jimwell noon na makasakay sa kanyang motor at bumiyahe na kami pauwi sa bahay namin. Pagkarating namin sa bahay ay nagsisisigaw agad siya ng tulong. Mabilis namang binuksan ang pintuan ng aming bahay at nakita kong lumabas si mama at si papa. Tinulungan nila akong makapasok sa loob ng aming bahay. Nanghihina na ako nun dahil sa dami ng dugo na nawala sa akin. Agad naman akong ginamot ni mama nun. May mga dinikdik siyang dahon at iniligay ito sa ibabaw ng aking sugat. Tiniis ko na lang nun ang hapdi at sakit ng maramdaman kong parang sinisipsip ng katas ng dahon ang aking sugat. Basta sobrang hapdi, ang hirap ipaliwanag. Tinanong kami ng tinanong nun ni mama kung ano ang nangyari sa lakad namin at kung bakit daw humantong sa ganun ang sitwasyon. Habang nakahiga ako sa katre na gawa sa kawayan, ay rinig kong ikinuwento ni Jimwell ang buong pangyayari. Simula nung inihatid namin si Angela hanggang sa inatake na kami nung aswang. Pagkatapos magkwento ni Jimwell ay nagpaalam na ito sa amin na uuwi na sa kanilang bahay. Kinabukasan ay maaga akong dinalaw ni Jimwell sa amin nun at kinamusta. Nagagawa ko na naman ang tumayo pero hindi ko pa kayang magtrabaho o magbuhat ng magbigat na bagay dahil sumasakit ang aking sugat sa balikat at hita. Sinabi ko na rin nun kay Jimwell na hindi na ako makakapunta pa sa kabilang baryo para makipagkitang muli kay Angelica. Sinabihan ko na lang siya nun na kung sakaling makapunta man siya roon ay pakisabi na lang kay Angelica ang tungkol sa nangyari sa akin. Tumango naman sa akin si Jimwell bilang pagsang-ayon. Bago umuwi si Jimwell sa kanila ay nagkwentuhan muna kami. Mabilis lumipas ang oras at dumating na ang gabi. Iniisip ko nun kung pumunta kaya si Jimwell sa kabilang baryo para makipagkita kay Angela. Natigilan naman ako sa pag-iisip nun nang marinig ko ang boses ni Jimwell sa labas ng aming bahay. Binuksan naman ni mama ang pintuan at pinapasok si Jimwell sa loob ng aming bahay. Nilapitan niya ako noon at sinabi niya sa akin na pupunta raw siya sa kabilang baryo dahil may ibibigay daw siyang bracelet kay Angela bilang isang remembrance. Sinabihan ko na lang siya noon na siya na ang bahalang magpaliwanag kay Angelica kung bakit hindi ako nakapunta. Umalis na rin noon si Jimwell pagkatapos naming mag-usap na dalawa. Kinabukasan ay pumunta ako sa bahay nila ni Jimwell para sana makibalita sa lakad niya noong nakaraang gabi. Medyo nakayanan ko na naman noon ang maglakad. Pagdating ko sa kanila ay nakita ko si Jimwell na nakahiga sa kanilang katre at may benda ang kanyang ulo at braso. Tinanong ko siya noon kung ano ang nangyari at halos hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Ikinuwento niya sa akin ang buong pangyayari simula nung nagkita ulit sila ni Angela sa sayawan. Sabi ni Jimwell sa akin, bigla na lang daw siyang inaayano ni Angela na umuwi na sila ng maaga dahil daw sa nagkasakit ang lola nito at walang mag-aalaga rito. Pumayag naman daw siya noon na umuwi na sila. Hindi pa man daw sila gaanong nakakalayo sa sentro ay namataan daw noon ni Jimwell sa side mirror ng kanyang motor na biglang unti-unting nagbago ang anyo ni Angela. Kagaya raw ito ng aswang na umatake sa amin nung isang gabi. Mabilis daw noon na iniliko ni Jimwell ang kanyang motor pabalik sa sentro at nagsisisigaw siya ng tulong. Nang medyo malapit na raw siya sa sentro ay bigla raw siyang inatake ni Angela dahilan upang matumba siya sa motor at tumama ang kanyang ulo sa isang matigas na bagay. Mabuti na lang daw at mayroong nakakita sa kanya kaya mabilis siya nitong tinulungan. Inihatid na rin daw siya nung taong tumulong sa kanya. Matapos ikwento sa akin ni Jimwell ang lahat ay halos hindi kami makapaniwala na sa ganda ni Angela ay may itinatago pala itong isang malagim na sikreto. At doon ko lang nalaman na yung umatake pala sa amin ay isang aswang. Ang aswang na yun ay ang lola ni Angela. Hindi namin inakala na aswang pala ang mga kalahi nila.
Kaya simula nung araw na yun ay hindi na kami pumupunta pa sa tuwing may gaganaping sayawan, sa takot na baka mangyari na naman ulit ang karanasan na yun. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento at karanasan. Uli, ako po si Junior mula sa Mindanao. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales, sa lahat ng admin at sa ating narrator na si Boss Giancarlo. Nais ko rin po kayong pasalamatan sa walang sawang pakikinig ng mga kwentong katatakutan dito sa ating YouTube channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Tomas mula sa Visayas. Nangyari ang kwentong ito taong 2011 sa lugar namin. Ang karanasang ito ay hinding-hindi ko makakalimutan dahil muntikan na akong mamatay noon sa kamay ng mga aswang. Kasalukuyan kami naghahanda noon kasama ang mga magulang at mga kapatid ko sa bahay ng aking lola. Kaarawan kasi ni lola nung araw na yun kaya naghanda kami ng kaunting salo-salo. Kami lang ang nandun dahil ang ibang mga kamag-anak ni lola at mga apo niya ay hindi nakauwi sa probinsya namin dahil binalita sa TV na may paparating na bagyo nung araw na iyon at hindi pinapayagan ang pagbiyahe ng mga barko. Siyempre, dahil kaarawan ng lola ko, sinigurado namin na mag-e-enjoy siya sa kanyang araw. Nagrenta rin kami ng videoke dahil kahit patanda na si lola ay hindi pa rin nawawala ang ganda ng boses niya at mahilig pa rin itong kumanta sa kabila ng kanyang edad. Bumili rin ako ng cake at ako mismo ang nag-design. Mga inumin, prutas at syempre hindi mawawala ang bulaklak ng lamesa. Yan ay ang lechong baboy. Hindi naman po kami mayaman mga kakaripitils. Sakto lang ang estado namin sa buhay. Nang nakahanda na lahat ng mga pagkain sa mahabang lamesa, ay nagdasal muna kami at pagkatapos ay kinantahan na namin si lola nun ng happy birthday. Mababakas ko sa mukha ni lola ang saya sa ginawang pagsorpresa namin sa kanya. Pagkatapos ng kanta, ay kinuha ko ang cake at inilapit kay lola upang hipan niya ito. Bago niya hinipan ay nakita kong ipinikit muna niya ang kaniyang mga mata at saka humiling. Binati namin si lola nun sabay-sabay at halik sa kanyang pisngi. Mahal na mahal ko kasi si lola dahil siya ang nag-aalaga sa akin noong bata pa lamang ako sa tuwing wala ang mga magulang ko. Habang kumakain kami ay napuno ng tawanan at hagikikan ng kusina nila lola. Minsan pa nga ay tumatalsik yung pagkain galing sa bunganga kapag napasobra ng tawa. Sobrang saya naming lahat nung araw na yun. Nang matapos na kami sa pagkain ay sinimulan na namin ang inuman at kantahan. Una naming pinakanta si lola dahil siya naman ang may kaarawan. Ang kinanta ni lola nun ay Olivia. Nakalimutan ko lang kung sino ang kumanta. Basta, sa tuwing kumakanta si lola ay iyon agad ang uunahin niya. Nung kabataan ni lola ay palagi siyang nananalo sa mga patimpalak na ginaganap sa aming bayan. Minsan din ay kukuhanin siyang tagakanta para sa mga event gaya ng kasal, guest singer, sa mga iba't ibang klaseng okasyon. Sayang nga at hindi ako nagmana kay lola na magaling kumanta. Sintonado po kasi ang boses ko at hindi nyo talaga magugustuhan kapag kumanta ko. Nasa labas kami ng bahay noon ni Papa at ni Kuya nagiinuman samantalang habang sila Mama, yung mga kapatid ko at si Lola naman ay nandoon sa sala abala sa mga pagkanta. Katatapos ko lang noon inumin ang kalahating baso ng alak nang bigla akong kalabatin ni Kuya. Itago na lamang po natin siya sa pangalang room. Pati si Papa ay kinalabit niya rin.
Tinanong namin si kuya nun kung bakit niya kami kinalabit. Itinuro naman niya ang kalsada na abot tanaw namin mula sa bahay nila lola. Sabay kaming napalingon ni Papa sa itinuro ng aking kapatid na si Kuya Rum. Nakita namin nun ang 5 dayo na sa palagay namin ay isang buong pamilya. Tinanong ko si Papa nun kung bakit kaya may dumayo sa malapit sa lugar namin. At ang sabi ni Papa ay baka raw sila yung nakabili ng bahay at lupa sa kabila. Sinabi rin ni Papa na baka raw doon na sila titira sa bahay na yun. Matagal naman na kasing ibinenta ang bahay at lupa na yun dahil ang may-ari ng lupa na yun ay umalis na at nagtungo na sa ibang bansa. Tanging caretaker lang ang naiwan sa bahay na yun para mapanatili ang kalinisan nito. Hindi na lang namin pinansin ng mga bagong dating na dayo. Ipinagpatuloy na lang namin ang inuman at kwentuhan. Wala rin namang kapitbahay ang nakikisaya sa amin. Siguro kasi nahihiya lang sila o baka hindi lang talaga nila ugali ang makihalubilo sa amin o ang makihalubilo sa iba. Pasado 6:00 na noon ng gabi nang matapos kami ng aking papa at kuya. Medyo napasarap kasi ang inuman namin. Iniligpit muna namin ang mga bote ng alak at pagkatapos ay pumasok na kami sa loob ng bahay ni Lola. Pasuray-suray pa nga ako noon dahil medyo natamaan na rin ako ng alak. Pagkapasok ko sa kwarto ay nakatulog ako kaagad dahil nga sa dami ng alak na nainom ko. Bandang 10:00 na noon ng gabi nang maalimpungatan ako dahil may naririnig akong sumisigaw. Tumayo ako at binuksan ko ng kaunti ang bintana at tinignan sa labas kung saan nanggagaling ang sigaw na naririnig ko. Hindi ko masyadong maaninag ang paligid dahil malalim na noon ang gabi at walang buwan. Naghintay ako ng ilang minuto pero hindi ko na muling narinig pa ang sigaw kaya nagpasya na lamang ako na isarado ang bintana at natulog na rin pagkatapos. Kinabukasan ay 9:00 na ng umaga ako nagising. Iniligpit ko muna ang aking pinaghigaan at pagkatapos ay lumabas na ako ng aking kwarto. Nakita ko si Lola noon sa sala namin na pinapaypayan ng bunso kong kapatid na babae na 13 taong gulang pa lamang. Mababakas ko rin sa mukha ni Lola ang takot at kaba. Mabilis kong nilapitan si Lola noon at tinanong siya kung ano ba ang nangyari at sinabi niya sa akin na may natagpuan daw na isang bangkay sa kakahuyan malapit lang doon sa malaking bahay na abot tanaw mula roon sa bahay nila Lola. Nagpaalam muna ako noon kay Lola at nagmamadali akong tumakbo papalabas ng bahay. Nakita ko mula rito ang kumpulan ng mga tao malapit sa kakahuyan. Pumunta ako roon at nakita ko rin si Papa na nakikiusosyo rin. Nang makalapit na ako ay nakita ko ang katawan ng dugo ang babae na medyo may kaedara na rin. Parang gusto nang bumaliktad ng sikmura ako noon nang makita ko ang kalunos-lunos na sinapit ng babae. Wakwak ang tiyan nito at nawawala ang kanyang mga laman loob. Pati ang kanyang dibdib ay may butas din at nawawala ang ibang parte nito. Halos hindi na makilala ang biktima dahil napuno ng kalmot at sugat ang kanyang buong katawan. Halata na sinubukan itong manlaban sa kung sino man ang gumawa nito sa kanya. Maya-maya pa ay napalingon ako sa aking likuran nang marinig ko ang biglaang pagtangis ng isang lalaki na medyo may katandaan na rin at isang batang lalaki. Siguro pamilya iyon nung babae. Nagsisisigaw na noon ang lalaki dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Galit na galit ito at habang umiiyak siya ay sumisigaw ito na hahanapin niya kung sino man ang walang awang gumawa sa kanyang asawa ng karunos-runos na pangyayaring iyon. Naririnig ko rin ang pinag-uusapan ng mga taong nandun na
Aswang lamang daw ang may kakayahang gumawa ng ganong klaseng pagpatay. At ang sinisisi at pinagbibintangan ng mga taong nandun ay walang iba kundi ang mga dayong bagong lipat lamang sa lugar namin. May iba pa ngang nagsasabi na, Kesyo, bago-bago pa raw ng mga dayong yun ay may nabibiktima na agad. Hindi rin kami nagtagal ni Papa nun. Umuwi kami sa bahay at pinag-usapan namin ang nangyari sa babae. Nabanggit ko rin kay Papa ang sigaw na narinig ko nung gabing iyon at nagulat ako dahil hindi lang pala ako ang nakarinig sa sigaw. Pati rin pala si Papa ay narinig din niya. Pinagbawalan kaming dalawa ni Kuya Rom nun ni Papa na huwag kaming lalabas ng bahay kapag gabi na dahil lubang delikado. Minsan kasi ay may panahon na aabutin kami ni Kuya ng alas 10 o alas 11 ng gabi sa pag-uwi galing sa bayan. Pareho kasi kami ni Kuya na mahilig sa basketball at pumupunta kami sa bayan para lang makipagpustahan. Kinagabihan ay nagpaalam kaming dalawa ni Kuya nun kina Mama at Papa na maglalaro muna kami sa bayan. Ngunit hindi nila kami pinayagan dahil natatakot sila na baka mapahamak o mabiktima kami ng mga gumagalang aswang sa lugar namin. Nagpupumilit kami ni Kuya nun at sinabi na uuwi rin kami pagkatapos ng isang laro at hindi rin kami masyadong magpapagabi sa pag-uwi o sa daan. Wala na silang nagawa nung nauna nang lumabas ng bahay si Kuya. Sumunod ako kay Kuya at sumabay na kami sa kanyang XRM na motor. Habang nasa biyahe kami ay palagi akong lumilingon sa aking likuran dahil baka kasi bigla na lamang kaming sunggaban ng sinasabi nilang aswang. 10 minuto rin ang nagdaan bago kami nakarating ng matiwasay sa bayan. Pagkarating namin ay nakita agad namin ni Kuya ang aming mga kasamahan at kalaban na halatang kanina pa naghihintay sa amin. Nag-drill muna kami sandali bago namin sinimulan ang laro. Dahil sa katuwaan lang naman yun kaya 50 pesos kada ulo ang pustahan namin. Inabot din ng 1 oras at kalahati bago natapos ang laro. Dahil sa katulad namin ay magagaling din sila pero mas lamang pa rin kami dahil sa kami ang nanalo. Nagpaalam na kami noon sa mga kasamahan namin na uuwi na dahil alas 9:30 na rin noon ng gabi. Nasa biyahe na kami ni Kuya noon pauwi nang may biglang tumawid na malaking aso sa daan. Muntikan pa nga ako nung mahulog sa motor ni Kuya nang bigla nitong apakan ng preno ng motor. Hindi naman gaano kadilim noon ang daan dahil maliwanag naman ang buwan. Inilibot ko noon ang aking paningin sa palibot at hinanap ang malaking aso. Laking gulat ko na lang nang bigla ako nitong luksuhan. Napaigik ako sa sakit nang mahulog ako sa motor ni Kuya at nakapaibabaw na sa akin ng napakalaking aso. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa akin at tumutulo naman ang malagkit nitong laway sa pagitan ng kanyang matutulis na mga pangil. Maya-maya lang ay pinagkakalmot na ako ng malaking aso. Sumigaw ako ng malakas nang bumaon sa aking braso ang matutulis na kuko nito. Sumigaw ako ng sumigaw nun ng tulong. Nakita ko si Kuya na pinaghahampas niya ng kahoy ang malaking aso. Dahil sa ginawa ni Kuya ay lumingon ito sa kanya at bigla siya nitong sinunggaban. Mas lalo pa akong nahintakutan dahil sa unti-unting nagbabago ang anyo ng naturang aso. Naging isa na itong tao. Sumagi naman sa isipan ko nun na baka yun na ang sinasabi nilang aswang. Kahit masakit ang braso ko nun, ay mabilis akong tumayo at tinulungan si Kuya. Pinulot ko ang malaking bato sa gilid ng daan at buong puwersa ko itong ipinukpok sa ulo ng aswang. Nagpakawala naman ito ng nakakatindig balahibong alulong bago natumba. Pansin namin nun na hindi magtatagal ay susugod na sa amin ulit ang aswang kaya mabilis kong tinulungan si Kuya nun na makatayo sabay sakay sa motor
at mabilis itong pinaharurot pa uwi. Muntikan pa nga kami ni kuya nun na bumangga sa malaking kahoy dahil sa sobrang bilis ng kanyang pagmamaneho. Pagka-uwi namin ay sobrang nag-aalala ang mga magulang ko pati na rin si Lola. Umiiyak pa nga si Lola nun at si Mama dahil sa nangyari sa amin. Tinanong nila kami kung saan namin nakuha ang tinamo naming mga sugat, kaya ikinuwento namin ni kuya ang buong pangyayari. Nang gabing yun ay pahirapan ako sa pagtulog dahil sa humahapdi ang aking mga sugat sa aking braso. Palagi ring naglalaro sa aking isipan nun ang nangyari sa amin ng aking kapatid. Gumawa ko ng paraan nun para makatulog ako. Nakinig ako ng iba't ibang musika hanggang sa nakatulog na rin ako. Kinaumagahan, nakita ko sila kuya at ang mga magulang ko na may mga dalang mga itak. Mabilis silang lumabas ng bahay at sumama sa mga taong naghihintay sa labas ng bahay. Hinabol ko sila noon at tinanong kung saan sila pupunta. At ang sagot naman ng isang kapitbahay namin ay susugurin daw nila ang mga dayo na bagong lipat dito sa lugar namin. Papatayin daw nila ang pamilyang yun o gagantihan. Kahit medyo masakit pa ang sugat ko, ay sumama na rin ako sa kanila. Nang medyo malapit na kami sa bahay ng mga dayo, ay may narinig kaming sumisigaw habang umiiyak. Malapit lang din sa bahay ng mga ito. Pinuntahan namin nun kung saan namin narinig ang sigaw. At doon, bumungad sa aming lahat ang dugoang katawan ng lalaking dayo. Habang yakap naman ito ng isang babae at sa katabi naman nito, ay umiiyak din ang dalawang bata. Sila yung mga dayo na nakita namin. Lalapitan na sana sila ng mga tao upang sugudin ngunit natigilan sila sa tinura ng babae sa amin. Na hindi raw sila ang aswang at ang bangkay ng lalaki ang magpapatunay na hindi sila ang mga umaatake. Dahil katulad ko at ni kuya ay nabiktima lang rin sila. Yun nga lang ay namatay na ang lalaking nabiktima nito. Tinanong ko noon ang babae kung sino yung matandang lalaki na kasama nila nung araw na dumating sila rito sa aming lugar. Tinanong ko rin siya kung kilala ba niya ito at ang sabi niya sa amin na hindi raw nila yun kilala. Akala raw nila noon na taga rito lang ito sa lugar namin. Nalaman din namin na nakatira ang aswang sa isang kubo sa gitna ng bundok. Mga 200 metro ang layo mula sa bahay ng mga dayo. Dahil nakita raw ito ng lalaki nung minsanang napadpad ito sa gubat para mangaso na kinakain ang isang hayop doon. Humingi naman ang mga tao noon ng patawad sa babae dahil sa pambibintang nila rito na isang aswang. Hindi naman pala yun totoo. Pati kami nila Papa ay humingi na rin kami ng patawad dahil akala rin namin na aswang ang pamilya nila. Nang malaman ng mga tao kung saan nakatira ang aswang, ay kanila itong sinugod sa gitna ng bundok. Isang oras din bago sila bumalik at ang sabi nila, hindi na raw nila ito naabutan pa. Tanging mga nabubulok na bituka na lamang daw ang naiwan sa loob ng kubo ng matanda. Pero bago raw sila umuwi, ay sinunog muna nila ang kubo nito. Simula nung araw na yun, wala na kaming natagpo ang bangkay ng tao sa aming lugar. Naging payapa na ulit at wala na mga pamiminsala o panggagambala pang nangyari muli. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at karanasan. Salamat po sa inyong pakikinig at sa pagbibigay ng oras para mapakinggan ang aking kwento at ang pangyayari dito sa aming munting baryo. Muli, ako po si Tomas mula sa Visayas. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!